Ang tahimik na lugar ng North Epping sa Sydney, Australia ay kilala sa mapayapang kalsada at magkakapitbahay na parang magpamilya. Ngunit isang malamig na umaga ng July 2009, nabasag ang katahimikan. Ang tindahan ng diaryo ng pamilyang Lin ay nanatiling sarado at may nakasabit na karatula na nagsasabing sarado dahil sa problemang pampamilya. Sa unang tingin tila maliit lang na abala ito, pero sa likod ng mga saradong pinto may isang bangungot pa lang naganap. 5 miyembro ng pamilya Lin na sina Min Lin, ang kanyang asawang si Yun Lin, ang kanilang mga anak na sina Henry at Terry at ang kapatid ni Yun na si Irene Lin ay malupit na pinaslang sa kanilang tahanan. Nakakasindak ang krimeng ito na yumanig sa buong komunidad at umani ng atensyon ng buong bansa. Ito ang kaso ng Lin family murder. July 18, 2009, isang malamig at tahimik na umaga ang bumalos sa North Epping, isang suburb sa Sydney na kilala sa kaligtasan, kung saan ang mga kapitbahay ay hindi naglalak ng pinto at malaya nagbibisikleta ang mga bata. Ngunit nung umagang yon ay mababasag ang katahimikan. Si Min Lin ay isang 45-year-old na ama na labis na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya dahil siya ay masipag na may-ari ng lokal na tindahan ng diaryo at nakapagpatayo ng maayos na bahay kasama ang kanyang misis na si Yun, 43 years old. Si Yun naman ay nagsusumikap, pinagsasabay ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa tindahan at ang pag-aalaga sa kanilang 2 anak na sina Henry, 12 years old at Terry, 9 years old. Kasama rin nila sa bahay ang nakababatang kapatid ni Yun na si Irene, 39 years old, na tumutulong magpalaki sa mga bata na parang sarili niyang mga anak. 5 buhay na pinag-isa ng dugo at pagmamahalan na naninirahan sa isang bahay. Ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, ang bahay na yon ay magiging tanawin ng karumaldumal na trahedya. Nang hindi nabukas ang tindahan ng diaryo ng pamilya Lin tulad ng nakagawiang noong Sabado, nagsimulang magtaka ang mga tao. Kaya ang tanong ng lahat ng mga suki na saan ang diaryo sa umaga. Kilala si Min sa pagiging laging nasa oras. Dahil sa pag-aalala, nagpa siyang kapatid ni Min na si Kathy at ang asawa nitong si Robert C. na nakatira malapit lang na silipin sila. Badalas 9 ng umaga naglakad sila papunta sa bahay ng mga Lin, hindi nakalak ang pinto sa harap. Sa loob tahimik ang lahat na parang normal lang. Pero ang katahimikan ay mabilis na napalitan ng takot nang umakyat si Kathy sa itaas papunta sa mga silid tulugan. Binuksan niya ang pinto at siya'y natigilan. Nakita niyang bumaha ang dugo sa sahig at kumalat sa mga dingding. Tumagos sa mga kumot at sapin at ginawang isang nakakakilabot na tagpo ang dating payapang tahanan. Ang unang natagpuan ay sina Yun, ang kanyang mga anak na sina Henry at Terry at ang kapatid niyang si Irene. Lahat sila ay pinatay habang natutulog. Paulit-ulit na pinukpok ng isang mabigat at matigas na bagay hanggang halos hindi na makilala ang kanilang mga mukha. At sa huli ay natagpuan ni Kathy, si Min. Ang kanyang katawan ay nakatakip ng kumot, nakahiga sa tabi ng kanyang mister. Tumawag agad sila ng tulong at sa isang iglap, ang tahimik na kalye ng North Epping ay naging lugar ng isang bangungot. 5 miyembro ng isang pamilya ang pinaslang sa loob lamang ng isang gabi. Ayon sa mga forensic expert, ang tagpo sa loob ng bahay ay isang tunay na bangungot. Hindi ito basta-bastang pag-atake lamang. Ito ay planado at tunay na marahas. Lahat ng biktima ay nagtamo ng matinding sugat mula sa isang mapurol na bagay tulad ng martilyo. Ipinakita rin ng investigasyon na 4 sa kanila ay may palatandaan ng pagkakasakal o kakulangan sa hangin. Maaaring sinakal o tinakpan ang kanilang mga ilong at bibig bago tuluyang pinukpok sa ulo. Ang kwarto ng mga bata ay lalo pang nakakapanlumo. Ayon sa ebidensya, nagising sina Henry at Terry habang nagaganap ang pag-atake. Hinarap ng mga bata ang kanilang salarin at pilit na lumaban, desperado na sinubukang mabuhay. Ngunit laban sa ganon kalupit na pag-atake, wala silang takas. Kumalat ang dugo nila sa lahat ng dako, sa mga dingding, kisame, kumot at carpet. Ang dating tahanang puno ng tawanan ay naging isang lugar ng karumal-dumal na pagpatay. Para sa mga investigador, malinaw ang lahat. Hindi ito simpleng pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Ang taong pumasok sa bahay ay may isang layunin. Iyon ay ang ubusin ng pamilyang Lin. Ngunit sa gitna ng nakakasindak at madugong eksena sa loob ng bahay, isa lang ang nawawala. Yun ay si Brenda Lin, ang 15-year-old at ang tanging anak na babae ni Min at Yun. Siya ay nasa New Caledonia para sa isang school exchange program, libo-libong kilometro ang layo mula sa Sydney.
Ang bata ay abala sa pag-aaral ng wikang Franses at walang kaalam-alam sa bangungot na nagaganap sa kanilang bahay. Nang malaman niya ang sinapit ng kanyang pamilya, hindi yun nagmula sa tawag ng mga pulis o kamag-anak, kundi sa isang simpleng abiso sa Facebook na naghatid sa kanya ng pinakamasakit na balitang maisip ng isang bata. Nawala ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tiyahin sa isang iglap. At si Brenda na lang ang natitirang buhay sa buong pamilya Lynn. Mula pa sa simula, nalito na ang mga investigador. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay, walang basag na bintana, walang sirang kandado at wala ring anumang ninakaw. Ibig sabihin, ang taong pumasok doon ng gabing yon ay hindi magnanakaw, kundi mamamatay tao. Mas nakakatakot pa dahil bago nagsimula ang pag-atake, pinatay ng salarin ang lahat ng ilaw sa bahay. Ang tahanang dati ligtas at payapa ay naging isang nakakatakot na lugar. Hindi ito isang biglang pagbugso ng karahasan, kundi isang planado, pinag-isipan at may malalim at personal na dahilan. At marami ring sinabi ang dugo tungkol sa nangyari. Natuklasan ng mga investigador ang dose-dosa ng bakas ng dugo, mga yapak sa mga silid at sa pasilyo ng bahay. Ang mga bakas ng paa ay tumugma sa isang pares ng sapatos na panlalaki na may sukat na 8.5 hanggang 10.5. Kahit 5 tao ang pinatay lumalabas, na isa lang ang salarin na gumalaw sa bahay at kinuha ang bawat buhay isa-isa. Ngunit ang tanong, sino ang makakagawa ng ganong kalupit na bagay? Sino ang may galit upang burahin ang buong pamilya Lynn? Di nagtagal ay tumuon ang mga pulis sa isang taong malapit mismo sa pamilya, kay Robert, ang bayaw ni Min at ang mister ni Kathy. Sa panlabas, si Robert ay tila mabait at mapagmalasakit na kamag-anak. Ngunit sa likod ng mahinahong anyo, unti-unting natuklasan ng mga investigador ang mga bitak sa kanyang pagkatao. Dati siyang ENT doctor sa China, ngunit nung lumipat siya sa Australia, unti-unting bumagsak ang kanyang mga pangarap. Nabigo ang negosyong restaurant na sinubukan niyang buksan sa Melbourne at nawalan siya ng mga oportunidad sa trabaho. Samantala ang negosyo naman ni Min ay patuloy na umunlad at doon na nagsimulang kumalat ang usapan tungkol sa selos at galit ni Robert. Malaki rin ang halaga na nakataya, kabilang sa mga ari-arian ng pamilya Lynn ang bahay nila sa North Epping na nagkakahalaga ng $1.2 million o kulang-kulang 69,000 milyon sa peso. Isang unit sa Marylands na nagkakahalaga ng $300,000 o kulang-kulang 17 milyon sa peso. At ang news agency na tinatayang may halagang $500,000 o kulang-kulang na 29 milyon sa peso. Pagkatapos ng krimen, sinubukan ni Robert na makuha ang kontrol sa negosyo ng pamilya. Humiling siya na ang mamamahala sa tindahan ng dyaryo, isang hakbang na lalo pang nagpalakas ng hinala tungkol sa kanyang tunay na motibo. May mga hinala pero dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi maituro ng mga pulis ang lalaking ito bilang salarin. Ilang buwan matapos ang pagpatay, gumawa ng mahalagang hakbang ang mga pulis. Sa tulong ng mga nakatagong kamera, nakita si Robert sa sarili niyang bahay habang kinukuha ang kahon ng... Ilang buwan matapos ang pagpatay, gumawa ng mahalagang hakbang ang mga pulis. Sa tulong ng mga nakatagong kamera, nakita si Robert sa sarili niyang bahay habang kinukuha ang kahon ng A6 na sapatos na may size na 9.5 at sinisira ito. Ang sukat ng sapatos na iyon ay tumugma sa mga madugong bakas ng paa na nakita sa bahay ng pamilya Lynn. At nang akala ng lahat ay wala nang patutunguhan ng investigasyon, ang maliit na kilos na ito ang naging susi sa malaking tuklas. Noong May 2010, nagsagawa ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Robert at ng asawa niyang si Kathy sa North Epping. Sa kanilang garahe sa isang bahagi ng semento, may nakita silang tila tuyong bahid ng mantsa. Ang mantsa na tinatawag na Stain 91 ang naging sentro ng kaso ng prosekusyon. Gamit ang makabagong computer technology, sinabi ng mga taga-usig na ang mantsa ay naglalaman ng DNA ng hindi bababa sa 4 na biktima. Ito ang matagal nang hinihintay na ebidensya ng mga otoridad. Noong May 5, 2011, tahimik na inaresto si Robert sa kanyang bahay na nagwakas sa halos 2 taong masusing investigasyon sa maras na pagpatay sa kanyang sariling pamilya. Pero kung inaakala ng mga pulis na madali na ang hustisya, nagkakamali sila. Dahil sa napakalit at komplikado ng sample ng dugo, nagkaroon ng matagal na pagtatalo ang mga siyentipiko at eksperto kung maaasahan ba talaga ito. Ang ebidensya na iyon ay naging sentro ng mainit na usaping legal. Matatagpuan naman siya sa layong 300 meters mula sa pinangyarihan ng krimen at hindi kailanman napatunay ng mga eksperto kung kailan o paano ito napunta doon.
Ayon sa panig ng depensa, madalas gamitin ng pamilya ang garahe para sa mga aktibidad tulad ng badminton, kaya posibleng doon lang talaga napunta ang DNA nang walang kinalaman sa krimen. Ipinunto naman ng mga kritiko na kahit sabihin pang naiwan ang DNA matapos ang pagpatay, natuklasan ni Robert at ng kanyang misis ang mga bangkay kaya maaring lumipat lang ang DNA habang nadiskubre nila ang mga ito, kaya hindi ito dapat ituring na matibay na ebidensya. Bukod dito, may matibay na alibay si Robert. Ayon sa kanyang asawa, matapos patayin ni Robert ang kanyang computer, bandang 2:00 ng madaling araw, siya ay natulog na at hindi na lumabas ng kwarto nang hindi niya napapansin. Nahirapan ang prosekusyon na patunayan na mali ang oras na ito, kaya lalong bumagal ang takbo ng paglilitis. Sa gitna ng lahat ng ito, itinanggi ni Robert ang lahat ng paratang. Ipinahayag niyang inosente siya sa 5 pagpatay, kaya nauwi ito sa isa sa pinakamahaba at pinakamatinding kaso sa kasaysayan ng Australia. Ang unang paglilitis na nakatakda noong September 2013 ay hindi natuloy bago pa man magsimula dahil sa mga pagtatalo tungkol sa kung pwede bang tanggapin ang ilang ebidensya at kung makakakuha ba si Robert ng patas na paglilitis. Habang nasa kustodiya si Robert at naghihintay ng paglilitis, nagkaroon ng isang pangyayari, hindi sa korte kundi sa loob mismo ng bilangguan. Isang lalaking tinatawag na Witness A, isang kapwa bilanggo ang lumantad. Ayon sa kanya, nagsalita raw si Robert ng prangka tungkol sa krimen habang nasa loob sila ng kulungan. Ayon sa kanyang kwento, ipinagyabang daw ni Robert na binili niya ang ginamit na sandata na isang martilyo sa murang tindahan na nagbebenta ng mga gamit na tig $2 o mahigit 100 pesos lamang. Pinili raw niya yon dahil akala niya peke ang mga CCTV camera doon. Higit pa rito, sinabi din daw ni Robert na naghanda siya ng Plan B, isang masamang plano kung saan maglalagay siya ng DNA ng ibang tao sa lugar ng krimen para lituhin ang mga investigador. Ibinulong pa raw niya na ang kahon ng martilyo ay maaring makita pa rin kung hahanapin ng mga pulis ng mabuti. Agad ginamit ng prosekusyon ang pahayag na ito bilang matibay na ebidensya, pero handa naman ang depensa na labanan ito. Ipinunto nila na kadalasan ang mga impormante sa kulungan ay hindi mapagkakatiwalaan dahil may mga kapalit silang motibo tulad ng mababang sentensya, pera at mga privilege. Kaya marina kinwestiyon ng depensa ang kredibilidad ni Witness A. Sinasabing may dahilan ito para magsinungaling. Iginiit din ng pangunahing abogado ni Robert na imposible para sa kanyang kliyente na may tangkad na 5'5" at timbang na 60 kilos na mag-isa tahimik na mapatay ang 5 tao sa ganong marahas at matagal na paraan. Kung isang tao lang daw ay hindi kakayanin yon ng walang tulong. Tinuliksa din ng abogado ang resulta ng DNA test. Inakusa ng mga pulis ng maling proseso at hinamon ang hurado sa isang simpleng tanong. Napatunayan ba talaga ng prosekusyon ang kasalanan niya nang lampas sa anumang pagdududa? Hindi agad dumating ang hustisya. Ang pangalawang paglilitis na nakatakda noong 2014 ay hindi natuloy dahil nagkasakit ng malubha ang hukom na namumuno ng kaso. Nagsimula ang ikatlong paglilitis noong unang bahagi ng 2015, ngunit pagsapit ng December, matapos ang 11 araw ng deliberasyon, hindi pa rin magkasundo ang mga hurado sa hatol. Muli natapos ang kaso nang walang resulta. Mas nakakagulat pa dahil sa panahong ito ay pinayagan si Robert na makapagpiyansa, kaya nakapamuhay siya ng malaya sa parehong komunidad na tinatakot ng krimeng inaakusang siyang may gawa. Para kay Brenda, ang dalagitang nawalay sa buong pamilya at para sa publiko, ito ay tila isang sampal sa mukha ng hustisya. June 2016, sa ika-4 na paglilitis, tuloy nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Isang bagong grupo ng hurado ang pinili at muling umalingaw sa korte mga dating argumento. Selos, galit, mga forensic evidence at ang matagal ng bulong-bulungan tungkol sa pagkahumaling ni Robert. Ngunit sa pagkakataong ito, pinayagan ng hurado na magbigay ng majority verdict o hatol batay sa karamihan. At noong January 12, 2017, makalipas ang 7 taon at kalahati mula na maganap ang malagim na pagpatay, binasa na sa wakas ang hatol. Guilty si Robert sa pagpatay sa 5 miyembro ng pamilya Lin. Hinatulan si Robert ng 5 magkakasunod na life sentence na walang posibilidad ng parol o paglaya. Noong 2021, tuloy ang ibinasura ang huli niyang apela. Nagtapos na ang legal na laban. Sa mata ng korte na ibigay na ang hustisya. Ngunit kahit nagwagi ang batas, hindi na mabura ang matinding pagkawala at sakit na iniwan ng trahedya. Mga sugat na lagpas pa sa madugong dingding ng bahay ng pamilya Lin.
Habang patuloy sa pagsisiyasat ang mga investigador, natuklasan nila ang mas madilim pa ang katotohanan. Isang lihim na matagal na nakatago sa likod ng mga saradong pinto. Sa korte, sinabi ng prosekusyon na may dalawang dahilan si Robert sa kanyang ginawa. Una, ang matinding selos sa tagumpay at magandang reputasyon ng kanyang bayaw na si Min Lin. At pangalawa, ang mas madilim na dahilan, ang labis at maling pagkahumaling niya sa kanyang pamangkin na si Brenda. Hindi nagsimula sa pagpatay ang kalupitan ni Robert. Matagal pa bago ang gabing yon, matagal na niyang inaabuso si Brenda, ang batang dapat sana'y ligtas sa piling niya. Nagsimula ito sa mga hindi kanais-nais na paghipo, na kalauna ay nauwi sa taon-taong pang-aabusong sexual na tahimik na tiniis ng dalagita. At noong July 18, 2009, nang mamatay ang buong pamilya ni Brenda, hindi siya tuluyang nakalaya. Sa edad na 15 taon, nagluluksa at walang mapuntahan, napilitang siyang tumira kina Robert at Kathy. Inakala niyang doon niya matatagpuan ang kapanatagan at proteksyon, ngunit sa halip, lalo pang lumala ang kanyang bangungot. Sa likod ng mga saradong pinto, paulit-ulit niyang tiniis ang pang-aabusong sexual mula sa parehong lalaking pumatay sa kanyang mga magulang, kapatid at tiyahin. Sa isang bihira at matapang na panayam, nagsalita si Brenda tungkol sa mga pang-aabusong naranasan niya. Ang kanyang kwento ay nabunyag sa isang bagay na hindi napansin ng mga investigador at ng publiko. Habang abala ang korte sa mga ebidensya na gaya ng DNA, mga bakas ng sapatos at ang martilyo na ginamit sa krimen, mas malalim pa lang ang ugat ng karahasan, ang masamang pagkahumaling ni Robert sa sariling pamangkin. Ang baluktot na pagnanasang iyon ang ginamit ng korte bilang tunay na dahilan sa likod ng mga pagpatay. Kahit matapos ang huling hatol, alam ni Brenda na hindi kailanman may babalik ang hustisya ng mga taong nawala sa kanya. Ngunit imbis na tuloy ang masira, ginamit niya ang kanyang sakit at pagkawasak upang makagawa ng isang bagay na makabuluhan. Mula sa katahimikan at pagtataksil, bumuo siya ng tinig at komunidad. Noong 2021, itinatag ni Brenda ang The Survivor Hub, isang organisasyong nagbibigay ng ligtas na lugar para sa mga biktima ng pang-aabusong sexual at sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa karahasan. Mula sa pagiging isang ulila ng dalagita sa isa sa pinakamadilim na krimen sa kasaysayan ng Australia, si Brenda ay naging isang leader, tagapagtanggol at inspirasyon para sa iba pang biktima. Mayroong 12 Survivor Hub meet-up spaces na ngayon ay tumatakbo sa New South Wales at Victoria na tumutulong sa mahigit 1,000 mga nakaligtas. Walang kapaguran si Brenda sa pag-volunteer. Minsan umaabot sa 30 hanggang 40 hours kada linggo ang kanyang nilalaan upang bumuo ng mga komunidad, mag-moderate ng mga support group at tiyakin na walang maiiwan na mag-isa sa kanilang pagdurusa. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang PhD sa Criminology at Youth Justice kung saan ginagamit niya ang sarili niyang karanasan at sakit upang makatulong sa paggawa ng mga reforma para sa mga biktima. Ang kwento ng pamilya Lin ay mananatiling tanda ng karahasan, selos at pagkahumaling. At ito rin ay isang malaking inspirasyon dahil sa pagbangon ni Brenda mula sa mapait na karanasan at pagdadalamhati. Siya ang buhay na patunay ng katatagan, ng lakas na muling sumibol mula sa pagkawasak at ng paalala na kaysa pinakamadilim na mga anino, may pag-asang patuloy na nabubuhay. Shout out kay Imelda Magalon ng Nueva Ecija. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga kwentong krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!